Problema ang espasyo para sa dumaraming preso sa Manila City Jail. Ang dahilan, inukupa na kasi ng mga informal settler ang mahigit 10 ektaryang lupait. Dapat sana ay para sa kulungan. Nakatutok si June Veneracion. Ito ang itsura noon ng Manila City Jail o kilala rin dati sa tawag na Old Bilibid Prison. Makalipas ang napakaraming taon, ito na ngayon ang mukha ng City Jail ng Maynila. Hindi na makilala sa dami ng mga nakapalibot na informal settlers. Sabi ng mga tagapangasiwa ng Manila City Jail, kulungan na noong pang bago mag-World War II ang pasilidad na ito. Ang dati nitong sukat, 13.6 hectares. Pero lumiit na lumiit ang lupa dahil nasakop na ng mga informal settlers. As far as BGF is concerned, hindi namin sakop yung pagkontrol ng mga bahay sa labas. Though nasa responsibilidad na yan ng siguro ng ating city. Sa sukat ng Drafting and Survey Division ng Manila City Hall noong huling bahagi ng 1990s, 3.3 hectares ang lot area ng City Jail. Pero sa paglaganap ng mga informal settlers sa lugar, sabi ng Bureau of Jail Management and Penology, ang nakapaloob sa guhit na pula na lang na ito, ang siya na lang natitirang lupa na sakop ng kulungan. Sa taya ng mga engineer ng City Hall, nasa 1.9 hectares na lang ang naiwan ngayon sa prison facility. Ipa-recheck ko na lang yung survey, actual survey, para ma-check natin kung ilan talaga ang natitira. Naungkat ang problema sa squatting sa Manila City Jail kasunod ng protesta ng mga preso laban sa mga pang-aabuso umano ng kanilang warden na si Jail Superintendent Lyndon Torres noong Huwebes. Nagbitiw rin kinalaunan si Torres. Nasa 3,200 ngayon ang preso sa Manila City Jail, lagpas na mahigit 100% sa kanilang kapasidad. Bukod sa security risk na may nakapalibot ng mga informal settlers sa kulungan, dito rin daw nagmumula kadalasan ang mga kontrabando para sa mga preso. May ilang bahay sa gilid ng City Jail na mas mataas pa kumpara sa mga bakod ng kulungan. Based on our records, marami ng insidente na sila ang tinuturo na nagpapasok ng contraband. And yung sa escape naman, pag naka-akyat yung mga inmate, instead na tatalon sila pababa, ay hindi na. Dahil kung nakadikit na yung bubong nila sa ating mga walls, parang naglalakad na lang sila sa tulay. Sa datos ng City Hall, nasa 10,000 pamilya ang nakatira sa paligid ng kulungan. Matagal na raw may planong linisin ang lugar. Relokasyon man daw ang problema sa mga kakailanganing ilikas ng mga pamilya. June Veneracion, Nakatutok, 24 Oras.